Recently, na-invite ako mag-speak sa isang church. And after the preaching, nagtawag lang ako kung sino yung mga gusto magpa-pray. Merong isang babae na lumapit sa harapan at nagpa-pray siya. Sabi niya, sobrang sakit daw ng dibdib niya, hindi siya makahinga. Ang sakit daw ng ulo niya, sobrang sakit din ng katawan niya. At dami niyang nafe-feel, anxiety, heaviness. So I prayed for her. Nung nagpe-pray ako, merong mga nag-manifest na kakaibang parang gesture sa kanyang katawan and sa mukha. And so alam ko na hindi siya physical sickness lang. After nung service, pinuntahan ko pa siya ulit para ipag-pray siya. She is being demonized. Nahihimatay na siya, tumitirik na yung mata niya, tapos lumalaki na yung boses niya. Hindi niya masabi yung name ni Jesus. So nagtry na kami mag-deliverance. So deliverance is casting out demons para mapalaya ang isang tao na pinapahirapan ng demonyo. Or pinapalayas namin yung mga spirits or evil spirits na nagtotorment sa kanya. Pero nagtataka kami bakit hindi siya umuokay. Parang hindi pa rin gumagaan yung pakiramdam niya. Hindi nila malaman ano yung root cause. Until malaman namin na meron pala siyang suot-suot na anting-anting sa kanyang bewang. Sa ilalim ng damit niya, yun pala, yung asawa niya ay ini-instruct, inuutusan siya na isuot yung anting-anting na yun sa bewang niya every day. Tuwing aalis siya, tuwing pupunta sila sa church. So imagine mo, nag-church na sila, pero naniniwala pa rin sila sa mga anting-anting, and that cannot be. So, kaya hindi pala siya nire-release ng demon is because siya mismo ayaw niya pang tanggalin, ayaw niya pang isurrender yung anting-anting na yun. Kahit anong deliverance ang gawin natin kay ate, hindi po siya lalaya. Kasi nga, in a way, parang sinasabi nyo, pinapapasok pa rin namin siya, ginugusto pa rin namin na nandito to, kasi hindi nyo inaayawan. At yun po yung ibig sabihin ng renouncing or ayawan mo siya. Ikaw mismo yung magsabing, ayoko na. May legal ground pa rin yung demonyo, kasi sasabihin lang ng demonyo, bakit ako aalis? Siya nga, ayaw niya akong paalisin eh. So, kung sino yung may katawan, siya din po kasi yung may karapatang magpaalis or magpalayas. Kung maririnig nyo lang yung sigaw ng babae, nung finally, parang in-acknowledge niya na I have to let go and I have to give my life to Jesus. Grabe yung sigaw niya, nakakakilabot. Imagine nyo, parang maraming lumabas, maraming boses. Babae siya, pero yung boses niya, parang yung sa mga napapanood nyo sa mga movies na maraming malalaking boses. So, hindi ko ma-describe but we believe that she was set free by Jesus kasi pinili niyang piliin si Lord. These practices are really demonic. Imagine niyo, nagbubukas ka ng pintuan ng bahay mo and literally sinabi mo sa magnanakaw, pumasok ka. So, when we involve in these practices, nagbubukas tayo ng door, ng open door to the enemy to enter us and harm us and oppress us and torment.